Ay nako, kakapagod maging basurera. Di naman tayo yaman dito eh. Reklamo ni Amanda habang inis na binatwang stick niyang pamulot sana ng mga basura. Sana tinanggap ko na lang yung offer na maging pokpok. Buisit na ito, hindi bagay sa ganda kong pagiging basurera. Huwag ka nilang magreklamo, Amanda. Wala tayong magagawa kasi hindi naman tayo mayaman. At isa pa, ito lang ang bumubuhay sa atin ngayon. Ayun na nga eh, nakakainis. Anyat nagulat ako na itinapon niya sa akin ang basurang nakuha niya. O ayan, mukhang gusto mo naman yatang maging basurera habang buhay eh. Sa'yo na yan, aalis ako't magiging pokpok na lang. Napasinghap ako't napatayo sa sinabi niya. Teka, Amanda, sandali! Ngunit hindi ako pinakinggan ni Amanda saka nagmarch siya ng paalis sa malaking basurahan na ito. Napabuntong hininga na lamang ko sa kakinuha ang sako niya para tingnan ang laman. Gaya ko, puro mga plastic bottle at lata lang ang nakuha niya. Kinuha ko mga ito upang mailipat sa sako ko dahil sira na ang sako niya. Ngunit habang naglilipat ako, may napansin akong isang bagay sa sako niya. Kumunot ang noo ko sa kakinuha ito mula sa sako. Umawang ang labi ko nang makita ang singsing na ito. Wow! Hindi ko maiwasang mamangha saka wala sa sariling isinuot ko ito sa daliri ko. Nagulat ako nang makita na saktong-sakto sa daliri ko ang singsing. Ang ganda! Napangiti ako at nagpatuloy sa pamamasura para makabenta at may mailagay na pagkain sa aming lamesa. Samantala, narinig ko mula sa nanay ni Amanda na papasok na raw siya bilang isang pokpok. Bakit hindi ka gumaya nang hindi puro tuyo na lang ang ulam natin? Ani nanay sabay tulak sa pinggan niyang may kanin at ulam namin na tuyo. Nay, kontento na ako sa pagiging basurera. Ayokong pumasok sa ganyan. Ano pa bang inaarte mo? Mabuti pa itong si Amanda at naiisip ang kanyang pamilya. Ikaw, iniisip lang ang sarili. Sa tingin mo ba aahon tayo dyan sa pagiging basurera mo? Hindi mo ba naisip ang kapatid mong may dinaramdam sa dibdib? Wala ka bang planong gamutin niya? Nay, hindi mo mahal ang kapatid mo. Anya sa akin. Sarili mo lang ang iniisip mo. Naikuyom kong kamao ko nang iniwan ni nanay ang pagkain na hindi niya inuubos. Kumirot ang puso ko. Kung gusto niya ng pokpok, bakit hindi na lang siya magtrabaho doon? Bakit ba kung pinipilit sa ayaw ko nga? Oo, mahirap kami. Nakatira kami sa squatters area. Pero may natitira pa naman akong respeto sa sarili ko. Ako nga pala si Samantha Saldua, 20 anyos at panganay sa 5 anak ni nanay. Iniwan kami ni tatay at ang pangatlo naming kapatid na lalaki ay may sakit sa puso. Kaya sobrang sakit isipin ang hirap na nga namin, mas lalo pa kaming pinapahirapan. Si nanay walang trabaho dahil siyang nag-aalaga sa mga kapatid ko, kaya't ako lang itong kayod ng kayod. Maraming nag-o-offer sa akin na magtrabaho bilang pokpok sa isang bar. Ngunit tinatanggihan ko. Hindi ako ganun eh. Ayoko na kumita sa ganung paraan. Hay! Yayaman na kami nito! Ani ng nanay ni Amanda nang lumabas ako sa bahay namin na may dalang sako. Oh! Nagdadala ka pa rin ng sako, Samantha? Ah, oho. Humalakhak siya. Mukhang mauuna kami sa inyo ng nanay mo na umalis sa squatters area na ito, ha? May client agad kasing anak ko eh. Anya sabay ngisi. Congrats po. Tanging sagot ko na ikinawala ng ngisi niya. Sarcastic ba yan? Tanong niya sa akin at pinamayawangan ako. Ay hindi ho. Congrats po kasi makakaalis sa kayo sa masikip na lugar na ito. Sagot ko sa kanya. Natawa naman siya. Oo nga naman. Makakaalis na rin kami ni Amanda rito sa wakas. Hindi ko na lang siya pinakinggan at saka umalis na lamang. Nagtungo ako sa palengke upang bumili ng isda. May natira pa naman sa pera ko galing sa pangangalakal kaya't bala kong bumili para naman may masarap na ulam ang pamilya ko. At para kakain na rin si nanay. Iha! Ang ganda ng singsing mo ah! Hindi mo ba yan ibebenta sa akin? Tanong sa akin ng matanda. Bibilhin ko ng 500 piso. Natigilan ako sa pagpili ng isda na nakadisplay nang sabihin niya yun sa akin. Tiningnan kong singsing saka sinagot ang matandang tindera. Ay hindi ko po ito binebenta, Ale.
Ani ko sabay ngiti sa kanya. Pabili po ng 1 kilo ng isdang ito. Ngumuso siya. Sayang naman, ang ganda ng singsing mo eh. Salamat po. Anikot nang nailagay na niya sa plastik ang isda'y binili ko na. Nagbayad na ako at umalis na. Bukod sa karne, nagtungo rin ako sa ukay-ukayan para bumili ng damit. Isa lang ang nabili ko at tig ₱5 yon. Ang ganda ng singsing mo, iha. Sa'yo ba yan? Tanong sa akin ng tindera. Mukhang mamahalin. Natawa ko. Napulot ko lang po. Ngumisi siya. Bibilhin ko na yan. 700. Ayos lang ba? Umiling ako. Hindi ko po ito binebenta ate. Pasensya na. Ngumuso siya. Sayang naman, ang ganda pa naman ng singsing. Mas bagay yan sa daliri ko. Napabuntong hininga na lamang ako't lumabas na sa ukay-ukayan. Ang dami yatang nagkaka-interes sa singsing na nasa daliri ko. Hindi naman ito masyadong kagandahan. Sa katunayan para lang siyang plain. May maliit na perlas lang na disenyo at wala na. Akmang huhubarin ko sana ang singsing para itago na lang pero natigilan ako nang napagtanto kong hindi na siya nahuhubad. Napalunok ako at sinubukan kong tanggalin sa daliri ko ngunit hindi talaga siya matanggal. Hala! Tiningnan kong daliri ko at namumula na. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Bakit hindi siya matanggal? Umupo ako sa may bakanting upuan sa waiting shed at saka kinagat ko na ang singsing para lang maalis pero hindi talaga. Hala, ano nang gagawin ko? Hindi yan matatanggal. Napaangat ako ng tingin at nakita ko ang isang matanda na ngayon ay nakangiti na sa akin. Nanlumo ako. Ano pong ibig mong sabihin, Lola? Bakit hindi ko po ito matanggal? Kapag sinuot mo na ang singsing at hindi matanggal, ibig sabihin, ikaw ang pinili ng singsing na iyan. Ha? Pinili? Ngumiti siya lalo sa akin. Ikaw ang pinili na maging susunod na magmamay-ari ng singsing na yan. Sa madaling salita, ikaw ay magiging asawa ng apo ko. Pagkatapos yung sabihin yun ay biglang nagsilabasan mula sa van sa tapat ng waiting shed. Ang 2 lalaki at lumapit sa amin. Ano pong meron? Macario, kunin nyo na itong babaeng to. Nahanap na natin ang singsing. Anyat nang hina ako nang bigla niya akong sinampal sa aking pisngi. Naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa eret na iwan pang isda sa inuupuan ko. Yun ang huli kong natatandaan bago ako nawala ng malay. Nagising ako sa isang malawak na kwarto. Ang una kong nakita ay nakaukit na dragon na parang bumubuga ng apoy. Agad akong napabangon at napahawak sa aking ulo. Nasaan ako? Kinapaka ko ang aking sarili saka napatingin sa aking daliri. Nakita ko ang singsing. Hindi man lang natanggal sa aking daliri. Napabuntong hininga na lang ako. Gising ka na pala. Napatalon ako sa gulat dahil sa biglang nagsalita. Nakita ko ang kapapasok lang na matandang babae na may ngiti sa labi. Napasinghap ako nang makilala ko ang kanyang muka. Siyang matandang sumampal sa pisngi ko kanina. Wala sa sariling napahawak ako sa pisngi na sinampal niya. Ikaw? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko't napaatras. Bakit ako nandito? At bakit mo ba ako sinampal? Nandito ka kasi nakuha mo ang singsing na matagal nang hinahanap ng aming pamilya. Anya sa akin. Itong singsing bang hinahanap mo? Tanong ko't sinubukan kong tanggalin ang singsing ngunit hindi talaga matanggal-tanggal. Tulungan mo kong tanggalin ito. Wala akong interes sa singsing. Kung nandito ako dahil sa singsing, kunin niyo na sa akin. Natawa siya't napailing. Hindi mo yata naiintindihan ang sinabi ko, iha. Nandito ka nga dahil ikaw ang pinili ng singsing na iyan. Ibig sabihin, ikaw ang magiging asawa ng apo ko. Napayakap ako sa aking sarili. Asawa? Tumango siya. Oo. Linda, Pauline, paliguan at ayusin niyo ang babaeng ito. Pagkatapos, dalhin niyo siya sa opisina ng apo ko. Pumasok ang 2 babae. Sige po, ma'am. Tumalikod na ang matandang babae. See you later, iha.
Huwag kang malikot, ma'am. Hindi namin masasabunan ng katawan mo eh. Huwag! Kaya kong sabunan ng sarili ko. Huwag niyong hawakan ng katawan ko. Reklamo ko. Kasalukuyan akong nasa bathtub habang ang dalawa kong kamay ay sinasabunan ng dalawang weirdong babaeng ito. Ang dami mo palang dumi sa balat, ma'am. Basurera ka ba? Tanong ng babae na nasa left side ko. Kalulublob mo palang sa bathtub pero mukha ng Milo. Naibaba ko ang tingin sa tubig kung saan ako nakalubog at umawang ang labi ko sa nakita. Milo nga. Kaya nga, mami. Kaya ma'am, hayaan mo na kami na magligo sa'yo para... Hindi niya natapos ang kanyang pagsasalita dahil biglang bumukas ang pinto na ikinatili naming tatlo. Namilog ang mata ko nang pumasok ang isang gwapong lalaki habang disente ang kanyang suot. Sir! Napalunok ako. Sir nila? Mas inulubog ko ang sarili ko sa tubig dahil sa hiya. Hubot-hubad pa naman ako. Leave us for a while. Agad na binitawan ng dalawang babae ang magkabilang kamay ko at agad lumabas sa banyo. Namilog ang mata ko. Hala, huwag niyo akong iwan. Ibinaba ko lalo ang sarili ko nang makita ko na nasa akin na nakatingin ng lalaki. Napalunok ako at ramdam kong hiya ko ngayon dahil bukod sa hubad-hubad, Milo ng tubig sa tub dahil sa katawang ko. Baka iisipin niya na sobrang dugyot ko. Wala namang kasing gripo sa tinitirhan namin. Kaya 3 sa isang linggo lang akong nakakaligo. Sa dagat pa. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin ay nag-squat siya para magkalibel ang aming tingin. At kinuha ang kaliwang kamay ko kung saan naroroon ang singsing na suot ko. Gusto mo ba yan? Kukunin mo na. Wala naman akong interes dyan eh. Tutulungan mo kong matanggal sa... Halos lumuwang mata ko sa sobrang gulat. Nang bigla niyang inilapit ang kanyang labi sa aking kamay kung saan naroroon ang singsing ko at saka hinalikan niya ito. Halos manginig ang buong katawan ko sa gulat at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Matapos niyang halikan ng kamay ko ay mapungay niya akong tiningnan. Nice to meet you, my future wife. Anya, binitawan na ang kamay ko at saka tumayo na. Magpatuloy ka na sa pagligo. I'll see you at my office. Mag-uusap tayo. Pagkatapos niyang sabihin yun ay lumabas na siya sa malawak na banyo at agad pumasok ang dalawa. Naku, bilisan na natin to. Nakakatakot talaga si sir. Sabi ng isa't napangiwi pa ako dahil sa pagkuskus nila sa balat ko. Oo nga eh, halos maihi ako sa kaba. Wala sa sariling napangiti naman ako. Hindi naman siya gaanong katakot. Kinagat kong ibabang labi ko saka hinayaan na lang sila naliguan ako. Matapos kong maligot binihisan ng magandang damit, hinatid na ako ng 2 babae sa opisina kung saan naroroon ang lalaki kanina at ang matandang babae na sumampal sa akin kanina. Nandito ka na pala. Ani ng matandang babae habang may dala siyang papel. Lumapit siya sa akin. Ako nga pala si Kathleen Vergara, ang nagmamay-ari ng singsing na iyan. Umawang ang labi ko. Pero sa'yo na yan since ikaw ang pinili ng singsing na maging bagong owner. Originally, ipinasa ko yan sa mami ng aking apo na si Kevin Vergara. Ngunit maagang namatay kaya't naibalik sa akin. Unfortunately, nawala iyan dahil may nagnakaw. It took years for us to find that ring. And good thing, napunta sa'yo. Wala naman po akong interes sa singsing na ito, ma'am. Gusto ko nga pong ibalik ngunit hindi talaga siya matanggal. Paliwanag ko. Pasensya na po. Well, that's fine. It means nakatadhana sa'yo ang singsing na yan. Lumapit naman ang lalaki sa amin. Tingin ko ay siya'y si Kevin Vergara. Lumapit siya sa akin saka nginitian ako. How are you feeling? Ayos lang po. Presko na. Nahihiya akong sagot. Ang gwapo niya kasi tapos ang tangkad pa. Gusto mo bang magkaroon ng magandang buhay? Tanong niya sa akin na ikinamilog ng mata ko. Po? Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko kung saan naroroon ang singsing. Samantha Saldua, sambit ni Ma'am Kathleen. 20 years old, living in a squatters area for years.
and has 4 younger siblings. May sakit sa pusong isa mong kapatid. Tama ba? Napatingin ako sa kanya. Paano niyo pong nalaman? I don't have any intention to harm you, Iha. Pasensya na kung naghalungkat kami ng impormasyon tungkol sa iyo. We have to make sure kasi na sasang-ayon ka sa gusto namin. Napalunok ako. I'll give you the best life you deserve. Napatingin naman ako sa lalaki na siyang nagsalita. Iaalis ko kayo sa squatters area at akong sasagot sa pagpapa-opera sa kapatid mong may sakit. Napasinghap ako't nagkaroon ng pag-asa. Talaga po? Tumango siya sa kahinalikan ng kamay ko. Oo, hindi mo na kailangang mamasura o mangalkal to bring foods on your table. Anya't hinawakan lalo ang kamay ko. You just have to marry me, Samantha. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Mary? As in, kasal? Yes, Iha. Si Ma'am Kathleen ang sumagot. Para maialis kayo sa squatters area at mapagamot ang kapatid mo. Pakakasalan mo lang ang apo ko. Pero bakit nga ho ako? Hindi nga ako mayaman. The ring chose you. Sagot agad ng matandad sa hinawakan ako sa balikat. Ang singsing na yan, galing pa yan sa mga ninuno namin. Nasa paniniwala namin na kung sino magsusuot ng singsing at hindi matatanggal, siya ang itinakda. Hindi na po talaga ito matatanggal? Silly! Of course matatanggal. Alam namin kung papaano. You just have to ask us. Gusto mo bang tanggalin? Naibaba ko ang tingin sa kamay ko na may singsing. Napangiti ako nang makita kung gaano siya kaganda sa kamay ko. Saka na po. Now, what is your decision? Pakakasalan mong apo ko o tatanggalin mo ang singsing na yan? Hindi ko alam kung totoo bang sinasabi nila. Sa itsura naman ng bahay nila, tingin ko naman ay afford nilang mapagamot ang kapatid ko. At hindi naman ako malulugi kung papayag akong magpakasal sa lalaking nasa harapan ko. Dahil guwapo naman at mukhang mabait. Bihira lang maikasal ang kagaya ko sa mga lalaking high standards at mga mayayaman. Opo, pakakasalan ko pong apo nyo. Sagot ko at tipid na ngumiti sa kanila. Umuwi ako sa bahay para sabihin na magandang balita sa pamilya ko. Ngunit hindi pa man ako nakakapasok nakita na ako ni Aling Ana, ang nanay ni Amanda. Nakataas ang kilay niya sa akin dahil sa suot ko. Wow! Ang ganda naman ng damit mo, Samantha. Saan ka nang galing? Nakita ko rin ang paglabas ni Amanda na ngayon ay maganda ng damit. Nang makita ko'y inirapan niya ako. Pero mas maganda ang damit ni Amanda ko. Ani Aling Ana sabay halakhak. Gaya ng sabi ko, aalis na kami ng anak ko sa squatters na ito. Next month, aalis na kami. Ay kami rin po aalis na rin po. Ani ko na ikinagulat nilang dalawa. Aalis ka na rin? Tanong ni Amanda. Naging pokpok ka na rin ba? Ang ganda ng damit mo Hindi, sabi ko saka pumasok na sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, agad akong sinalubong ng sigaw ni nanay. At saan ka na naman ang galing ha? Wala kaming makakain dito dahil hindi ka umuwi. Sigaw ni nanay at nagulat siya sa itsura at damit ko. At bakit ang ganda ng damit mo? May gana ka pang bumili ng damit hirap na hirap ng mga kapatid mo rito. Nay, kumalma ka lang po. May sasabihin po ako sa inyo. Ano na namang sasabihin mo ha? Walang kwenta na naman. Tingnan mo yung si Amanda doon Maganda na ang buhay. Sabi ko naman sa'yo. Aalis na tayo rito, Nay. Agad na pagputol ko sa kanya na ikinagulat niya. Aalis na ho tayo sa squatters na ito. Natawa si nanay sa sinabi ko. Binibiro mo ba ako? Bakit naman tayo aalis rito? Saan tayo titira, Aber? Sa kalsada? Iniangat ko ang kamay ko na may singsing. Nagulat siya sa nakita niya. Ano yan?
Itong singsing ang susi, Nay. Aalis na tayo rito at mapapagamutan natin si Simon. Huwag ka na magsalita pa, Samantha. Imposible ang sinasabi mo. Pagsaing ka na nga lang doon. Nay, may tao po sa labas. Sambit ni Samuel, ang ika-4 kong kapatid. Kumunot ang noo ni Nanay. Ha? May tao? Sino ba yon? Sabay kaming lumabas sa bahay at kita ko ang gulat sa mga mata ng mga nakakakita. Dahil may kotse na huminto sa harapan ng bahay namin. At ang paglabas ng kapugian ni Kevin Vergara. Kita ko rin kung papaanong nagagwapuhan si Amanda kay Kevin. Sino kayo? Ano hong kailangan ninyo? Lumabas din si Ma'am Kathleen, ang lola ni Kevin. Kita ko na naka-face mask siya dahil mabaho naman talaga sa lugar namin. Ikaw ba ang nanay ni Samantha? Tanong ni Ma'am Kathleen. Oo, bakit? May nagawa bang anak ko? No, wala. Nandito lang kami kasi siyang nakapulot sa singsing na matagal na naming hinahanap. Ibig sabihin siya ay tinakdang ikasal sa apo kong si Kevin. Kapalit nun ay ang pag-alis nyo sa squatters area na ito at ang pagpapagamot ng anak nyo na may sakit sa puso. Nalaglag ang panga ni Nanay. Kakasal? Yes, at sumang-ayon na si Samantha para dito. Kaya't nandito na kami. Wait! Anong singsing? Napatingin kaming lahat kay Amanda na ngayon ay papatungo na sa akin. Singsing? Yung nasa daliri ni Samantha. Sagot ni Ma'am Kathleen. Nang nakalapit na si Amanda ay tiningnan niya ang nasa daliri ko at namilog ang mata niya. Ako ang nakapulot nito Malakas na sambit ni Amanda sabay tingin sa akin. Ninakaw mo? Talaga, Amanda? Maligayang sambit ni Aling Ana. Ibig sabihin, ikaw ang ikakasal sa mayaman na lalaki na yan at hindi si Samantha. Agad na humarap si Amanda kay Ma'am Kathleen. Ma'am, ako po ang nakapulot ng sising na suot ni Samantha. Agad na sambit ni Amanda. Kami dapat ang alis sa squatter at hindi siya. Ninakaw niya lang yan sa akin Umawang ang labi ko. Hindi ko to ninakaw. Binigay mo sa akin ang sako mo kasi ayaw mo nang mamasura. Nakita ko lang sa sako mo. O kaya nga, sana binigay mo sa akin. Asik ni Amanda at mukha na siyang takot. Bakit takot? Takot malamangan? Kumuyom ang kamao ko. Oh, so ikaw palang nakapulot? Ani Ma'am Kathleen na ikinabahala ko. Ano nang mangyayari? Hindi ko na maipapagamot ang kapatid ko. Lumapit si Ma'am Kathleen sa akin at kinuhang kamay kong may singsing. Isa lang naman ang magpapatunay na ikaw ang pinipili. Nagulat ako nang matanggal sa akin ang singsing. Hindi naman nagmamatter sa kung sinong nakaunang nakapulot sa singsing na ito, iha. Lumapit si Ma'am Kathleen kay Amanda. Saka mo lang malalaman kapag hindi na matanggal sa iyo ang singsing na ito. At kinuha ni Ma'am Kathleen ang kamay ni Amanda at isinuot niya ito sa ring finger niya. Nakita ko ang saya sa mukha ni Amanda nang sumakto sa kanyang daliri ang singsing. See? Ako ang nakauna kasi sakto sa akin Anya, kami ang ilalabas mo sa squatters na ito at hindi ang Samantha na yan. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang masayang ngiti ni Aling Ana. Kumirot ang puso ko. Tanggalin mo nga ang singsing? Tanong ni Ma'am Kathleen. Po? Saka ka na magsaya kapag hindi na matanggal ang singsing na yan sa daliri mo. Now, try mong tanggalin. Okay po, sure naman ako na hindi siya matatanggal Confident na sabi ni Amanda sa kahinubad ang kanyang singsing. Hala, natanggal! Oh, dismayadong sambit ni Ma'am Kathleen. Natanggal! Namutla si Amanda at isinuot muli ang singsing. Take two! Stop this nonsense! Sambit ni Kevin at kinuha muli kay Amanda ang singsing. Hindi ikaw ang pakakasalan ko. Matapos sabihin yun ni Kevin ay lumapit siya sa akin at kinuhang kamay ko. Ikaw ang pakakasalan ko. At saka isinuot niya sa daliri ko ang singsing. Hindi! Tanggalin mo nga yan, Samantha! Napatingin ako kay Amanda na ngayon ay galit na galit. Tanggalin mo yan!
Sinunod ko naman ang gusto niya pero hindi talaga matanggal-tanggal. Namilog ang mata niya at siya na mismo ang lumapit sa akin para tanggalin ngunit hindi talaga matanggal. "This is enough. You're wasting our time, strange girl." Malamig na sambit ni Kevin. Napatingin ako kay nanay na ngayon ay naiiyak na. Napangiti ako sa kanya saka lumapit para yakapin siya. "Nay, mapapagamot na talaga natin si Simon." "Anya?" "Opo, Nay. Mapapagamot na po natin siya." Sabi ko saka napapikit para damhin ang pagyakap ko sa kanya. Tuluyan na nga kaming nakaalis sa squatters area at nailipat ang pamilya ko sa isang subdivision kung saan may mga gamit na't lahat. Sobrang saya ng mga kapatid ko dahil makakahiga na sila sa kutsyon. Pati ang kapatid ko na si Simon ay sobrang saya din. Parang nanalo lang kami sa loto. Sobrang saya ko kasi nakaahon na kami sa kahirapan. Sobrang unexpected. Matapos ang lipatan, naikasal na ako kay Mr. Kevin Vergara through papers. May pinirmahan ako na marriage contract at nailipat na ako sa bahay niyang malaki. Nag-expect ako na kasal sa simbahan pero nakahinga ako ng maluwag na hindi. Dahil hindi pa ako handang maibigay ang first kiss ko. "This is Kim, Sharon, and Regina. Silang tatlo ang lapitan mo kapag may kailangan ka, asawa ko." Ani Kevin habang ang kanyang kamay ay nasa bewang ko. "Kim, Sharon, and Regina. This is Samantha, my wife." Kita ko ang sigla sa tatlo nang sabihin yun ni Kevin. "OMG! Hindi ko akalain na kasal ka na pala, sir. Ang ganda po ng asawa mo at mukhang bata pa. Ilang taon ka na?" Bigla akong nahiya sa sinabi niya. 20. Mas bata ka pa pala sa akin eh." Humagikik ang babaeng may bangs. "Mukhang marami ka pang mailalabas na baby." Mas lalo akong namula. "Stop it," ani Kevin. "Ihahabilin ko ang asawa ko sa inyo dahil aalis ako. Treat her with respect, okay?" "Yes, sir." Sabay-sabay na sabi ng tatlo. "Good." At hinarap ako ni Kevin. "Babalik ako, okay? Feel free at home." Tumango ako sa kanya. "O sige, mag-iingat ka." Ngumiti siya sa akin at nanigas ako sa aking kinatatayuan nang hinalikan niya ako sa aking noo at sa kaniyakap. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko lalo na't hindi pa matagal simula nang magkakilala kami. Pero kung makatrato siya sa akin ay para niya akong totoong asawa. Kaya naman nang lalabas na siya ay pinigilan ko siya. Nagulat naman siya sa ginawa ko. "Oh, bakit? Dito ka ba kakain kapag uuwi ka?" Nauutal kong tanong. "Kung lulutuan mo ko, dito ako kakain." "Sige, lulutuan kita." Agad ko namang sambit. Anong gusto mo?" "Kahit ano, basta't luto mo." Binitawan ko siya't umatras na. "O sige." Kumaway siya sa akin at lumabas na sa bahay dalang briefcase niya. Pumulang pisngi ko nang maalala ko ang paghalik niya sa noo ko. Napahawak ako rito saka napakagat na lamang sa ibabang labi. Ma'am! Kami na niyan! Mag-beauty rest ka na lang po!" Natarantang sambit ni Sharon na may maiksing buhok na ngayon ay pinipigilan ako sa paghuhugas sa pinagkainan ko. Ayos lang. Maliit lang naman ito oh. Ay magagalit po si sir kapag gumagawa ka ng trabaho. Asawa ka niyan, ma'am. Hindi maid. Normal lang naman ito na gawain. Nagpatuloy ako sa pagbabanlaw. Ayos lang naman ako. Ma'am. Isang araw simula nang umalis si Kevin para sa isang business trip, ay wala akong masyadong ginagawa sa bahay. Kaya't naisipan ko nalang tumulong sa mga gawaing bahay. At ang tatlong babae, nataranta na agad kapag gagawa ako ng gawain sa bahay. Noong nagwawalis ako sa sala, binabawi ba naman ang walis ko? Noong nilinisan kong lamesa na kinainan ko, binawi rin sa akin ang basahan. Kaya't nang naghugas ako, hindi ko na talaga hinayaan agawan nila ako ng trabaho. Ma'am, pagagalitan talaga kami ni sir niyan eh. Hindi pwede yung ginagawa mo, ma'am. Ayos lang, kami na lang pong gagawa talaga.
Pumulang buong mukha ko nang binawi nila sa akin ang nilalabang kong panty. Agad kong inagaw sa kanilang panty ko. Panty ko ito! Ako ang maglalaba! Nahihiya nang sabi ko. Ma'am, pasensya na talaga. Nakakahiya kasi talaga na ipapalabas sa ibang panty eh. Kaya ko naman to eh. Gumawa na lang kayo ng ibang gawain. Natahimik sila sa sinabi ko kaya't napatingin ako sa kanila. O bakit? Nilinis mo na yata lahat, mami. Wala na kaming lilinisan. Ma'am, mapapatay kami ni sir nito eh. Ang kamay mo. Eh di magpahinga na kayo. Sabi ko na ikinalaglag ng panga nila. Stress na yata kayo eh. Hindi ma'am, hindi po kami stress. Kung gusto niyo talaga na may trabaho, samahan niyo na lang ako sa palengke. Umawang ang mga labi nila. Palengke? Tumango ako. Oo, bibili ako ng mga gulay at karne. Paglulutuan ko si Kevin para may makain siya pag uwi niya ngayong gabi. Para silang uod na binudbura nang sabihin ko yon. O sige ma'am, naku, ang sweet mo naman kay sir. Sigurado ako na gwapo't magagandang magiging anak ninyo. Ay, true yan. Napailing na lamang ako sa kanila, tinapos na lamang ang paglalaba ko. 3:00 ng hapon kami nagtungo sa palengke. Halos magreklamo nga ang tatlo dahil bakit nandito kami sa palengke pwede naman daw sa mall. Ma'am, magagalit si sir kapag nandito ka sa palengke. Ani Kim na may bang sa akin. At saka napatakip pa sa kanyang ilong. Sa mall na lang tayo ma'am, may aircon pa dun. Oo nga ma'am, mapoprotektahan pang iyong skin mula sa alikabok. Natawa naman ako. Air din naman to ah. Ha? Air laps. Nalaglag ang panga nila sa sinabi ko. Ma'am, ay naku sanay na ako rito sa palengke. Kaya't hindi kayo mapapagalitan ni Kevin. Mabait yun. Ay naku ma'am, sinabi mo lang yan kasi asawa mo si Sir Kevin. Pero nakakalaglag ng panty sa sobrang takot kapag wala ka. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad saka hinayaan silang magreklamo. Pagkatapos naming mamalengke, nagtungo kami sa ukay-ukayan. Halos silahin na nila ako palabas dahil nagpoprotesta na sila. Pero may maganda talaga sa ukay-ukay kaya't gusto kong bilhin. Ma'am, marami kang branded na damit ma'am. Wag po rito. Oo nga ma'am, magagalit si sir ma'am. Hindi ko sila pinakinggan at kinuha ang dress na noon ko pang kinaiinggitan. At ngayon, nabili ko na. Sino ba sila ma'am? Ang iingay? Ani ng tindera sabay lagay sa plastic sa binili ko na ukay-ukay. Ah, mga kaibigan ko po. Pasensya na. Nalaglag ang panga ng tatlo sa sinabi ko. Kawawa naman. Mukhang stress na yata sila sa akin. Ano kayang gagawin ko? Paglulutuan ko rin ba sila para magpasalamat? O sige, mukhang magandang ideya nga yun. Pag uwi namin sa bahay ay bumagsak ang tatlo sa sofa dahil sa stress at pagod. Ako lang yata itong chill na chill kaya't hanggang pagod pa sila, sinamantala kong pagkakataon na magluto ng ulam para kay Kevin. Ma'am, dumating na si Sir Ma'am! Sambit ni Regina sa akin. Katatapos ko lang magluto ng hapunan at 7:00 na ng gabi. Napangiti ako at mabilis akong sumilip sa bintana sa sala. Nakita ko agad ang paglabas ni Kevin kaya't agad akong nagtungo sa may pinto at saka binuksan ito. Pagbukas ko ay napaatras ako nang sumalubong sa akin ng malaking bulaklak. Napasinghap ako. Good evening, asawa ko. Napasinghap ako nang makita ko si Kevin. Siya pa lang may hawak sa bulaklak at hindi ko man lang yun napansin dahil sa laki. Kevin, inilahad niya sa akin ang bulaklak. Para sa'yo. Pasensya na at natagalan ako ng uwi. Ayos lang. Ano ka ba? Tinanggap ko ang rosas na bulaklak sa kanilakihan ng pagbukas ng pinto. Kumain ka na ba? Nagluto ako. Hindi pa. Hinaplos niya ang tiyan niya. Umuwi ako rito para matikman ko ang niluto mo. Napangiti ako. Talaga? O sige, nasa lamesa na. Kumain ka na. Naibaba ko ang tingin ko sa kamay ko nang hawakan niya ito. Sabay na tayo. Napatingin ako sa kanya. Mag-asawa tayo. Anya. Kaya sabay tayong kakain. Kinagat kong ibabang labi ko sa katumango.
Sabay kaming kumain ni Kevin at sobrang pasalamat ko na nagustuhan niya ang niluto ko. Halos hindi ako makafocus sa sarili kong pagkain dahil nakafocus lang ako sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na tinatrato ng tama. Akala ko pa naman ay magiging impyerno ang buhay ko rito pero hindi. Para akong prinsesa sa totoo lang. At kung ayos lang, gusto kong suklian ang kabutihan na ginawa nila sa pamilya ko. Napalunok ako ng gusto nang makita kong malaking kama sa harapan ko. Nandito na kami ngayon sa kwarto at matutulog na. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang paghubad ni Kevin sa kanyang damit pang ibabaw. Wala sa sariling napayakap ako sa aking sarili. Matulog na tayo. Anunsyo ni Kevin at nauna na siyang humiga sa kama. Suot lamang ang pajama niya at walang pang ibabaw. Dapat bang magkatabi tayo? Tanong ko't nakaramdam ng hiya. Hindi kasi ako sanay. Ngumuso siya sa bumangon sa kama. Kinuha niya ang isang unan at inilagay sa gitna. Nagulat ako sa ginawa niya. Kung hindi ka pa komportable nakatabi ako, may unan sa gitna kaya't hindi tayo magkadikit. Alika na, matutulog na tayo. Marami tayong gagawin bukas. Tumango ako at mahina na nagtungo sa kama at humiga na rin. Ramdam ko ang kaba sa puso ko nang humiga ako, pero nakatulog pa rin ako. Kaya naman kinaumagahan, nakita ko na lang ang sarili ko na nakayakap kay Kevin tulog na tulog pa rin. Nakayakap din siya sa akin. Namilog ang mata ko't mga aalis na sana ngunit biglang dumilat ang kanyang mata. Good morning, asawa ko. Anya sa pang-antok na boses. Good morning. It's too early, matulog ka pa. Anya sabay haplos sa buhok ko't pumikit. Dinig na dinig ko na ngayon ang puso ko. Para na itong nagwawala dahil sa taong nasa harapan ko. Kay gwapo niyang binata lalo na ngayong nakapikit. Ang haba at ang kapal ng pilik mata. Isama na rin ang kanyang kilay. Gusto ko na ba siya? Bakit ganito ang pagtibok ng puso ko? Para akong matutunaw ngayong nakayakap siya sa akin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganito. At kapag nagpatuloy ito, sigurado ako na mahuhulog na ako sa kanya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Lumipas ang 6 na buwan. Hindi ko akalain na ganun pa rin ang trato niya sa akin. Sobrang bait, sweet, and gentleman ni Kevin. Sa unang buwan ng aming pag-aasawa, ipinakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Sa pangalawang buwan ay gumala kami at hanggang ngayon, walang pinagbago sa pagtrato niya sa akin. Para talaga niya akong asawa. Naoperahan na ang kapatid ko na si Simon at kasalukuyang nagpapagaling. Bukod sa kanya, nag-aaral na ngayon ang aking mga kapatid. Salamat sa blessing na ibinigay ng pamilyang Vergara sa amin. Ngayon, kasalukuyan kaming nasa mansyon ni Ma'am Kathleen. Nasa malaking lamesa, kumakain kasamang pamilya ko at si Kevin. Hay, nakakatuwa naman talagang mga kapatid mo, Samantha. Ang cute! Maligayang sambit ni Ma'am Kathleen. Sana may apo rin ako. Pwede naman kayong mag-request sa mag-asawa, Ma'am Kathleen, kung gusto niyong magkaapo. Ani nanay na ikinahalakhak ni Ma'am Kathleen. Ang funny mo talaga, Susan. Masyado pang maaga para sa kanilang panganganak, lalo na kay Samantha na 20 anyos pa lang. Itong apo ko, nasa 25 anyos na. Hintayin na lang natin na mag-23 ang asawa niya para pwede na. Wala naman po yun sa edad. Ani ko na nagpagulat sa kanila. Pati si Kevin ay nagulat na napatingin sa akin. Kung gusto niyo po ng apo, ibibigay ko po sa inyo. Nagtwinkle ang mga mata ni Ma'am Kathleen sa sinabi ko. Ah, talaga, iha? Bibigyan mo ko ng apo? Tumango ako. Opo. Pumalakpak si Ma'am Kathleen sa sobrang tuwa. Ay, naku, mabuti naman at ayos lang sa'yo, iha. Alam mo itong apo ko, palagi talagang sinasabi sa akin na gusto niyang magkaanak. La. Ay, wag mo nga akong pigilan, Kevin. Dapat alam din ng asawa mo na gusto mong magkaanak. Anya sabay ngiti sa akin. Eto kasing asawa mo gusto nang magkaanak sa'yo ngunit nagpipigil dahil masyado ka pa raw bata.
Hihintayin ka raw niyang mag-23. Napatingin ako kay Kevin na ngayon ay pulang-pula na. Ngumuso ako. Bakit ka pa maghihintay? 6 na buwan na tayong mag-asawa. Normal lang naman na dapat magkaroon na tayo ng anak. Nakita ko ang pagguyom ng kamao niya. Kinakabahan tuloy ako dahil baka galit siya. Wala namang kaso sa akin lalo na't malaking naging tulong nila. Kung gusto nila ng anak, pagbibigyan ko. Total si Kevin naman yun at hindi ibang lalaki. Galit ka ba? Tanong ko kay Kevin nang kami nakauwi na sa bahay. Nadatnan ko siyang nakatingin sa bintana ng kwarto namin at parang may malalim na iniisip. Bumuntong hininga siya. Hindi ka pa ba matutulog? Niyakap kong sarili ko. Hindi kasi ako makatulog eh. Tingin ko kasi galit ka dahil sa sinabi ko kanina. Napatingin siya sa akin. Hindi ako galit. Humakbang ako papalapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Talaga? Hindi ka galit? Oo. Basta, wag mo nang sabihin yun ulit ha. Ha? Bakit naman? Ayaw mo bang magkaanak agad sa akin? Umigting ang panga niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Samantha. Bakit? Ano bang sinasabi ko? Kung gusto mo na magkaanak tayo, wala namang kaso sa akin. Handa naman ako palagi. Pero kung ayaw mo dahil gusto mo na hindi, ayos lang naman na... Namilog ang mata ko nang bigla niyang hinapit ang bewang ko at diretsahang inalikan sa labi. Naramdaman ko rin ang paghawak niya sa mukha ko at halos hinahabol ko ang kanyang paghalik sa akin. Nang bumaba sa pangako ang kanyang halik ay napatingala ako. Kevin! Let's get this done. Bulong niya saka napasinghap ako nang kinarga niya ako diretsyo sa kama. Nang nasa kama na ako ay dinaganan niya ako at tinitigan. You're so pretty. Nailapag ko ang aking palad sa kanyang dibdib. Ikaw din naman, ang gwapo mo. Handa ka na ba? Tanong niya. Sabihin mo lang sa akin dahil wala na itong atrasan, Samantha. Napalunok ako at napatingin sa kanyang mga mata na sabik na sabik na. Hinaplos ko ang kanyang pisngi sa kanginitian siya. Handa na ako, Kevin. Matapos kong sabihin yun ay ibinaba niya ang kamay ko sa gilid ng katawan ko at saka hinubad niya ang kanyang pang-ibabaw na damit at sinugod ako ng isang agresibong halik. Ito ang unang pagkakataon na ginagawa namin to bilang mag-asawa at sobrang sarap sa pakiramdam. Sa gabing yun ay nagawa namin ang bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. It took us 6 months before we finally had our honeymoon in our bed together. Masakit ang katawan ko kinabukasan, lalo na ang gitnang parte ko pero kahit masakit, napangiti pa rin ako dahil iyon na yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. The way he kissed my lips, kung papaanong gumapang ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ko, at kung gaano siya ka-gentleman sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagkamarahan niya sa akin, lalo na nang maipasok niya ang kanya dahil alam niya na masakit para sa akin yon. At ngayong umaga, ginising niya ako sa isang halik at masarap na pagkain. Let's eat. Lalabas tayo mamaya. Napatili ako nang kinarga niya ako na parang bagong kasal. Kevin! Bitawan mo ko, nakakahiya oh. Alam ko na masakit pang katawan mo kagabi, kaya kakargahin na lang kita. Nang makarating kami sa hapagkainan ay iniupo niya ako sa upuan at saka inilapag agad sa lamesa. Nakita ko ang lahat ng niluto niya. Wow! Ano yan? Umupo siya sa tabi ko saka kumuha sa niluto niya gamit ang kutsara. Omelette. Anya saka itinapat sa akin ang kutsara. Try it. Tinanggap ko ang pagkain na sinubo niya at napapikit. Ang sarap! Nagustuhan ko. I'm glad that you like it. Let's eat. May pupuntahan tayong party mamaya. Pupunta kami sa party ng kakilala ni Kevin na katulad niya. Businessman din. Kaya't heto ko ngayon. Nagpatulong kay Sharon at Kim mag-ayos lalo na sa buhok ko. Wala kasi akong kaalam-alam sa pagpapaganda. Naku ma'am, hindi mo namang kailangan ng over makeup. Kasi maganda ka na ma'am. Ani Sharon habang inaayos ang buhok ko. Ang buhok lang ang ayusin sa'yo oh. Ano yung nasa leeg mo ma'am? Tumingin ako sa salamin na kaharap ko para tingnan ko ano tinutukoy niya.
Oo nga. Bakit may pulay ang liig mo, ma'am? Nakagat ka ba? Namilog ang matakot na pahawak sa liig ko kung saan kinagatan ni Kevin ang liig ko kagabi habang nasa iisang kama kami. Napalunok ako. Nakagat lang ng lamok. Palusot ko. Naku, ma'am. Paano magkakalamok sa bahay sobrang linis dito't aircon pa? Ani Kim, hindi naniniwala sa palusot ko. Baka naman kasi ibang kumagat. Ani Sharon na ngayon ay may iba ng tingin. Namula ang buong mukha ko. Oo nga, baka malaking lamok. Ikaw talaga. At naghalakhakan silang dalawa habang inaayusan ako. Kinagat ko na lamang ang ibabang labi ko't natahimik na lamang. Kahit ano pang sasabihin ko, hindi naman siguro sila mga tanga. Alam nila na love bite ito. Nang matapos na nila akong ayusan ay tiningnan kong sarili ko sa full-sized mirror. Suot ko ngayon ay isang red sleeveless dress na hapit sa aking katawan. May hikaw din ako na malaking circle. Hindi ko alam kung anong tawag basta't circle na hikaw na malaki. Naka-high band din ang style ng aking buhok kaya't kitang-kita talaga ang shape ng aking mukha. Simple lang ang aking makeup at pinaris ang lipstick ko sa kulay ng dress ko. Red. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mula sa salamin, nakita ko ang pagpasok ni Kevin na bihis na rin. Bigla tuloy akong na-conscious sa aking sarili. Tapos ka na? Tanong niya. Oo. Akmang haharap na sana ako sa kanya nang maunahan niya ako. Niyakap niya ako mula sa likuran, saka ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Tumingin siya sa salamin at saka ngumiti. You're so beautiful, my wife. Anya. Salamat. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi. You're so cute. Kumalas siya mula sa pagkakayakap at may kinuha siya mula sa bulsa niya. Matapos niyang kunin ang bagay na yon, ay pinakita niya ito sa harap ko na nagpamangha sa akin. Kwintas? Tiningnan ko si Kevin na mapungay nang nakatingin sa akin. Para sa akin? Ibinalik ko ang tingin ko sa kwintas na silver na heart shape ang design. Hinawakan ko ang disenyo nito at saka hinaplos. Ang ganda, sabi ko. Kasing ganda mo. Anya at saka pumwesto siya upang maisuot niya sa leeg ko ang kwintas sa akin. Nakatingin lang ako sa kwintas habang inilalagay niya ito sa leeg ko. Ang ganda. Ulit ko't nangingilid ang luha sa aking mga mata. First time ko kasing makatanggap ng magandang kwintas eh. I'm glad that I'm your first in everything. Anya. Matapos nitong mailagay sa leeg ko ay hinarap niya ako saka pinalis ang luha sa aking mga mata. Don't cry, my wife. Alam kong hindi ka pa sanay sa ngayon. But you should remember that your husband is not an ordinary man. He is a billionaire who can buy everything. Ngumiti siya sa akin. Alright? Tumango ako kahit hindi ko talaga iniisip na bilyonaryo siya. Ang tanging nasa isip ko ay siyang lalaking nagpapasaya sa akin. My savior. Let's go. Hinawakan niyang kamay ko at pinagsalikop ko. Baka mali tayo. Medyo malayo pa naman ang pupuntahan natin. Lumabas na kami sa bahay at sila Kim, Sharon at Regina ay nasa may pintuan. Kumakaway sa amin. Ma'am, enjoy kayo sa party, ma'am. Mag-ingat kayo, mama. Magdala ka ng pagkain, ma'am. Aray! Ano ba, Sharon? Buang ka ba? May pagkain tayo rito. Bye, ma'am, sir. Ingat kayo sa biyahe. Huminto sa tapat namin ang magarang kotse ni Kevin at lumabas ang driver niya. Ibinigay niya ang susi kay Kevin. Thanks, Paul. Ani Kevin sa driver at binuksan ang pinto ng passenger seat. Binalingan niya ako. Get in, my wife. Nilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Agad ko yung tinanggap at saka inalalayan niya akong makapasok sa loob ng sasakyan. Nang makapasok ako ay sinara niya ito at umikot siya patungo sa driver seat. Siya rin ang naglagay sa seatbelt ko dahil hindi ako marunong. Huminga ako ng malalim at tumingin sa bintana. Nakita ko ang pagkaway nila sa akin kaya't kumaway din akong pabalik. You're friends with them, huh? Anya sa akin at nag-drive na. Umayos ako ng upo. Oo, bukod kay Amanda,
Sila isa sa mga kaibigan ko na rin. Umangat ang kilay niya. You're friends with Amanda? Natawa ko sa reaksyon niya. Mahirap ang paniwalaan pero kami palaging magkasama noong nangangalakal pa lang kami. Kahit may attitude yun, kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Bigla tuloy siyang pumasok sa isip ko. Kamusta na kaya siya? Sana naman hindi siya tuluyang naging bayarang babae. Alam ko na gustong-gusto niya nang makaalis sa squatter na iyon. Kung pwede nga lang talaga eh. 1 oras ang naging biyahe namin patungo sa party ng kanyang kaibigan. Pagdating namin sa parking, puros mga magagara ang mga sasakyan. Napalunok ako. Mukhang puro mga bigatin ang nandito. Hindi ko namalayan na lumabas na si Kevin sa kotse niya dahil saka ko lang napansin na binuksan niya na ang pinto sa side ko. At tinanggal niya na ang seatbelt ko. Kinakabahan ako. Sabi ko kay Kevin nang makalabas na. Hindi ko yata kayang makipag-usap sa mga tao sa party. Hinapit niya ang bewang ko. I am here, Samantha. At bakit ka makikipag-usap sa mga tao? Hindi mo naman sila kailangang kausapin. Hinawakan niya ang baba ko. Chin up. You're my wife. They will treat you with respect because you have my surname. Nagtungo na kami sa loob. Malaking party nga at ginanap sa malaking garden. Puro kasi mga bermudang nakikita ko at sobrang klase ng mga tao. May nakita pa nga akong maliit na bridge at may tubig sa ilalim. Para kang papasok sa isang paraiso. Ang ganda dito. Well, my friend is in love with his wife. Anya. Kaya dito siya magbe-birthday dahil gusto ng asawa niya rito. Napangiti ako. Kevin! Mula sa malayo nakita ko ang pagkaway ng isang lalaki na nakatuksido. There he is, the birthday boy. Humawak ako sa braso niya. Let's go? Nagtungo na kami sa kaibigan ni Kevin na ngayon ay sinalubong din kami. May hawak siyang wine glass. Mukhang kakakausap niya pa lang sa grupo ng mga matatanda roon sa isang table. Kevin! Ani ng lalaki sabay yakap agad kay Kevin. Mabutit dumating ka na. Happy birthday, bro! Ani Kevin. Napatingin ang lalaki sa akin. Ito na ba ang asawa mo? Ngumisi naman si Kevin. Oo, Samantha, this is Ricky, my friend and a businessman. Ricky, Samantha Saldua Vergara, my wife. Agad na naglahad ng kamay si Ricky sa akin na agad kong tinanggap. Where is your wife? Ikaw lang yatang nandito ah. Ani Kevin habang naglalakad na kami sa table namin. Nasa loob pa ng bahay, pinapatahan ang baby namin. Actually, buntis ulit ang asawa ko kaya may baby number 2 na agad. Ang lakas mo talaga. Dapat lang. Sayang ang kayamanan ko kung walang makikinabang, no? Umupo kami sa vacant seat at saka may lalaki agad na dumating na may dalang tray. Umiinom ka ba ng wine? Tanong ni Kevin sa akin. May sweet music na background kaya't imbis na birthday party ay para kaming nagde-date. Hindi. Juice lang ang akin, Kevin. Okay. Kumuha siya ng wine mula sa lalaking may dalang tray at saka tinawag niya pa ako. Pa-request ako ng isang baso ng juice for my wife, please. Okay, sir. Nagpalingalinga ako. Ganito pala ang party ng mga mayayaman. Ang ganda. Hindi masyadong maingay at ang klase ng mga mayayaman. Hindi ko akalain na mahahalo ako sa mga ganitong tao. Hindi ko sila kilala pero sobrang bigatin siguro nito. Tumayo ako na ikinagulat ni Kevin. Oh, saan ka pupunta? Tinuro ko yung may bridge na may mga series lights. Pwede bang magtungo roon? Saglit lang, gusto ko lang tumingin-tingin. Tumango siya. Oo, pero balik ka kagad ah, baka mawala ka. Tumango ako sa kanya. Salamat, Kevin. Walang anuman. Excited ako na nagtungo sa nadaanan namin kanina na bridge. Walang masyadong tao ron dahil busy ang lahat ng bisita sa mga kausap nila. Pagdating ko sa bridge, ay namangha ako sa nakita ko, lalo na sa tubig. Kulay sky blue kasi siya. Siguro dahil sa light sa ilalim. Ang ganda dito. Ani ko sabay labas sa phone ko para kuhanan ng litrato. Grabe nang inabot mo, Samantha! Talagang hindi halata na dati kang basurera. Natigilan ako sa pagkukuha ng picture dahil sa boses na yon at binalingan ko ito.
Oh, Amanda! Pinasadahan ko siya ng tingin. Nandito ka rin? Umirap siya. Ano sa tingin mo? Hanggang squatters area lang ako? Napangiti ako. Masaya ako na nandito ka rin. Talaga ba? Tinaasan niya ako ng kilay. Ako, hindi. Napawi ang ngiti ko sa sinabi niya. Humakbang siya papalapit sa akin at saka nung nakalapit, nagulat ako nang bigla niyang inagaw sa akin ang phone ko. Phone mo ba ito? Tanong niya sa akin. Oo. Maganda siya. Mukhang branded. Anya at namilog ang mata ko nang bigla niya itong itapon sa tubig sa ilalim ng bridge. Gulat ko siyang tiningnan. Bakit mo yun ginawa? Humalukip-kip siya. Wala lang. Bored lang ako, Samantha. At napasinghap muli ako nang bigla niyang hilahin ang dress ko. Kaya't napunit ang ibang parte nito. Pinunit ko na. Hindi kasi bagay yan sa'yo eh. Tinula ko siya gamit ang lakas ko. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Tinuro niya ako. Ikaw ang problema ko. Hindi ko pa rin matanggap na ikaw ang nasa taas ngayon. Ang ganda na ng buhay mo eh. May gwapo ka pang asawa at hindi mo na kailangan maging pokpok para makarating sa ganitong kataas na estado ng buhay. Amanda, yang singsing na yan, ako ang nakapulot niyan eh. Hindi naman ikaw. Mang-aagaw ka talaga. Natawa na lang ako. Saka ka lang naman nagkapake sa singsing na to nang malaman mong tungkol dito. Ani ko sabay angat sa singsing ko. Wala kang pakialam dito, Amanda. Susugurin niya sana ako ngunit sinampal ko siya na siyang ikinagulat niya. Hinawakan niya ang pisngi niya at gulat akong tiningnan. Kung may hiya ka pa sa sarili mo, huwag kang gumawa ng gulo rito. Birthday ngayon ng kaibigan ng asawa ko. Bilang guest, respetuhin mo rin ang party. Gaya nga ng sabi mo hindi na tayo mga dating basurera. Sana pati ugali mo ilugar mo rin. Porket basurera tayo dati, dapat basura na rin ang pag-uugali natin. Nalaglag na lang ang panga niya sa sinabi ko. Tinalikuran ko na siya at inangat ang dress ko dahil kukunin ko ang phone na itinapon niya. Ma'am! Saan ka ma'am? Nilapitan ako ng isang lalaki na mukhang staff rito. Kukunin ko lang yung phone ko. Tiningnan ko si Amanda bago ko ipinagpatuloy ang sasabihin ko. Nahulog kasi. Tulungan na kita, ma'am. Ani ng lalaki. Baka mabasa ka pa po eh. O sige, salamat. Nasira nga ang phone na itinapon ni Amanda. Sayang dahil may picture yun ng bridge. Nagulat ako na nandito siya. Mukhang may kasama siya rito, nakadate niya. Hindi ko siya maintindihan. Totoo naman kasi. Kung alam niya nung una pa lang ang value ng singsing na ito, hindi na lang sana niya iniwan ng sako na yun. Sana sinuot niya na lang at siya sanang nasa pwesto ko ngayon. Ngunit masyado yatang mapaglaro ang tadhana dahil sa akin napunta. Bumalik na ako sa table namin na parang walang nangyari. Pero kumunot naman ang noo ko nang makitang wala si Kevin sa upuan. Hinahanap niyo po bang asawa niyo, ma'am? Tanong ng lalaki na may dalang drinks. Oo eh, alam mo ba kung nasan siya? Tinuro niya ang gazebo. Naroroon po, ma'am. Namangha ako. May ganyan pala rito. O sige, salamat po ah. Excited akong naglakad doon. Gusto ko kasing makita kung ano bang meron doon. Nang makita ko si Kevin na nakatilikod sa may gazebo, tatawagin ko na sana siya upang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit natigilan ako nang makita na hindi lang siya mag-isa. May kaharap siya na isang babae na maganda at sexy. Natigilan ako sa paglalakad at tiningnan sila. Bakit tayo nandito, Liana? Tanong ni Kevin sa babae. Kevin, ani ng babae. Mahal na mahal pa rin kita, Kevin eh. Please, ibalik mo na ako sa buhay mo. Namilog ang mata ko sa narinig at napatakip sa aking bibig upang hindi marinig ang aking pagsinghap. Liana. Alam ko nakasal ka na. Sinabi ni Lola Kathleen sa akin. Kasal ka na 6 months ago sa isang random girl. Sabi niya, you can file an annulment anytime if you're not happy with your relationship with your wife. Yun lang bang pag-uusapan natin? Umiyak ng babae sa harapan niya at ramdam na ramdam kong kirot noon. Kevin, please take me back to your life. Pasensya ka na at itinapon kong singsing na ibinigay mo sa akin dati.
I'm really sorry. Anya, itinapon? Ibig sabihin hindi yun ninakaw? Sa kanya yun? Sa kanyang singsing na ito? Naibaba ko ang tingin ko sa singsing. Sobrang bata ko lang dati na magpakasal. Pero ngayon, handang-handa na ako. I'm sorry. I am so sorry, Kevin. Anyat napaatras ako nang yumakap siya kay Kevin. Nang yumakap pabalik si Kevin sa kanya, ay gumuho ang mundo ko at mas lalong napaatras. Tumulo ang luha sa aking mata dahil inalo ni Kevin ang babae. Ito ba ang ex-girlfriend niya? Ito ba ang babaeng mahal niya? Hindi na dapat ako nandito pa. It would be awkward for me lalo na't nagkita sila. Napagtanto ko na hindi pala ako nababagay rito. Siguro naghihintay lang si Kevin sa babaeng ito. Kasi sa 6 na buwan naming relasyon, kahit magandang pagtrato niya sa akin, kailanman hindi ko pa siya narinig na nagsabi siya sa akin ng I love you. Kevin! Iyak ng babae. Naibaba ko ang tingin ko sa kabigong tumalikod na lamang. Bumalik na ako sa event at nakita ko ni Ricky. Kaya't agad-agad kong pinalis ang luha sa aking mata. Umiiyak ka ba? Where's your husband? Umiling agad ako at saka ngumiti sa kanya. Hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Happy birthday po pala. Ani ko sa kanilagpasan siya. Hala, wait lang, sandali. Hindi ko siya pinakinggan at nagmamadali akong lumabas. Ayokong umiyak rito. Para kasing wala akong karapatang umiyak o magselos dahil I am just his instant wife. Hindi kami ikinasal dahil mahal namin ang isa't isa. This was just luck. Kaya't ayokong maramdaman ito dahil malaking itinutulong ng pamilya niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kami makakaalis sa squatters area at hindi maooperahan ng kapatid ko. Kaya't sakay lang ng bus. Umuwi ako pero hindi sa bahay namin, kung hindi sa bahay nila nanay kung saan naroroon ang mga kapatid ko. Oh, anak, gabi na. Bakit ka nandito? Agad na tanong ni nanay nang pinagbuksan niya ako ng pinto. Bumaba pang tingin niya sa dress ko na may punit. Oh, ano namang nangyari dyan sa damit mo? Asan bang asawa mo? Tanong niya, tinaasan ako ng kilay. Dito muna po ako sa bahay ninyo matutulog, Nay. Busy po kasi si Kevin kaya't dumiretso na lang ako rito. Nagdududa niya akong tiningnan. Talaga ba? Bakit mugtuyang mata mo? Umupo ako sa sofa saka hinubad ang doll shoes ko. Nahulog kasi ang cellphone ko sa tubig, Nay, kaya naiyak ako. Huwag mo akong lokohin, Samantha. Sa yaman ng asawa mo, pwede kang bumili ulit. Kinagat kong ibabang labi ko. Pagod ako, Nay. Pwede bang matulog ako rito? Bumuntong hininga siya. O sige, mabutit nilinis ko yung guest room. Kumain ka na muna. Tumayo ako at tipid siyang initian. Tapos na ho akong kumain, Nay, sa party. Umakyat na ako sa 2 palapag ng bahay gamit ang hagdan. Dumiretso ako sa guest room at ibinagsak ang sarili sa kama. Ilang minuto akong tulala sa kisame bago ko namalayan na tumutulo na pala ang luha sa aking mata. Mali bang makaramdam ng ganito? Itutulog ko na lamang siguro ito. Mawawala naman siguro ito bukas. Kinaumagahan, nagising na lamang ako na parang may humahaplos sa buhok at pisngi ko. Pagdilat ko ay namilog ang mata ko nang makita ko si Kevin. Nakahiga rin sa tabi ko habang seryoso ang kanyang tingin sa akin. Kevin! Good morning. Bati niya sa akin. Bumangon ako sa kamat na palunok. Good morning. Bakit mo ko iniwan kagabi? Una agad niyang tanong sa akin. Oo nga pala. Tiningnan ko siya. Pasensya na, Kevin, ha. Masakit kasi yung tiyan ko kagabi kaya't hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ko at umupo na rin sa kama. Liar. Napasinghap ako sa sinabi niya. Totoo yung sinabi ko, Kevin. Ngayon ka lang ba nandito? Tanong ko sa kanya para mawala ang usapan na iyon. Tumayo na rin ako at nagkunwaring nag-iinat. Kagabi pa. Anya, katabi mo ako sa pagtulog.
Natigilan ako. Talaga? Sana ginising mo ko. Bakit kita gigisingin? Bukod sa natutulog ka, tumutulo ang luha sa iyong mga mata. Napatayo na rin siya at agad lumapit sa akin. May nagawa ba ako? Oo, wala. Wala kang nagawa. Masakit lang talaga yung tiyan ko kagabi. Nakita mo ba na may kasama akong babae? Tanong niya sa akin na nagpatigil sa akin. Umigting ang panga niya sa reaksyon ko. Kaya ka ba umuwi? Kevin. Nagsiselos ka? Tanong niya't nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Bakit siya nakangiti? Masaya pa siyang nakaramdam ako ng selos? Hindi. Tanggikot na una nang lumabas ng kwarto. Bakit siya nakangiti ha? Iniinis niya ba ako? Siguro nakangiti siya kasi masaya siyang makita na ganun ako. O siguro nakangiti siya dahil wala akong karapatang makaramdam ng ganon. Bumaba ako patungo sa sala at nakita ko mga kapatid kong naglalaro. Ate, good morning! Good morning din. Dumiretso ako sa dining area at nakita ko si nanay na naghahanda sa hapag kasama ang isang maid. Samantha, gising ka na pala. Nasaan si... Good morning po. Bati ni Kevin at nang umupo ako sa upuan ay tumabi siya sa akin. Ano bang mukha yan, Samantha? Dapat masaya ka kasi nandyan ang asawa mo. Ani nanay sa akin. Pagpasensyahan mo na po ang asawa ko, ma. Ani Kevin. Nagsiselos po kasi siya sa ex ko kagabi. Ni hindi man lang ako pinagpaliwanag at dumiretso ng uwi. Napatangu-tangu si nanay dahil napagtagpi-tagpi niya na ang nangyari. Akala ko umiyak yan kagabi kasi nasira ang cellphone niya. Nabasa nga raw ng tubig. Napayuko ako sa hiya na nararamdaman ko. Ganun po ba? Akala ko sumakit lang ang tiyan niya kaya siya umuwi. Nang tumingin ako kay Kevin ay nakangiti na siya ngayon. Tiningnan ko si nanay at saka ako tumayo. Nay, busog pa ho ako. Mamaya na lang ako kakain. At saka umalis ako sa dining area. Teka anak, sandali! Mahal kita. Natigilan ako sa paglalakad dahil sa narinig. Namilog ang mata ko kasabay ng aking pagsinghap. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya, Samantha. Aniat naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. Nang nasa harapan ko na siya, ay nangatog ang tuhod ko. Dahil mahal kita. Nangilid ang luha sa aking mata. Mahal mo ko? Tumango siya at hinawakan ang mukha ko. Hindi ba obvious sa'yo? Kinagat ko ang ibabang labi ko. Hindi mo kasi sinasabi sa akin. Tapos, parang masaya ka pa na nagsiselos ako. Pasensya na. Alam ko naman na wala akong karapatan. Mawawala rin to. You have every right to be jealous, my wife. Anya sa akin. Because I am yours. And you're mine. Walang masama sa nararamdaman mo. Kevin. Kung naabutan mo kagabi ay niyakap niya ako. Hindi ko siya niyakap. I pushed her away in a gentle way. After all, babae pa naman siya, Samantha. Natigilan ako. She wants me back. At yung singsing na napulot mo? Anya sabay kuha sa kamay ko. Itinapon niya yan noon. Kasi ayaw niya akong pakasalan. Pinunasan niya ang tumulo kong luha sa aking mata. I rejected her last night because I love you. Anya't hinaplos ang pisngi ko. I am happy being with you at masaya ako na nagsiselos ka. Dahil ito ang unang beses na nagpakita ka ng nararamdaman sa akin. Hindi mo na siya mahal? Nahihiya kong tanong. Hindi na, matagal na. Ako, lumapit siya lalo sa akin. Mahal mo ba ako? Namula ang buong mukha ko sa tanong niya. Matagal bago akong tumango. Huwag kang tumango lang. Gusto kong marinig mula sa bibig mo ang sagot sa tanong ko. Tiningnan ko siya sa mata. Mahal kita, Kevin. Kung ganon, napatili ako nang bigla niya akong binuhat na parang bagong kasal. Round 2 na ba? Round 2? Nang ano? Alam mo na yon. Ani't napahawak ako sa kanya ng mahigpit nang patakbo siyang umakyat sa hagdan habang buhat-buhat ako. Wala sa sariling napangiti ako at humawak ng mahigpit sa kanya. Nalaman ko na umalis ng babae na yon patungong Australia
At ngayong sinabi na ni Kevin na mahal niya ako, kontento na ako doon. Hindi ko na muli pang nakita si Amanda matapos ang insidente na yon. Nalaman ko na nakaalis na rin sila sa squatters dahil nag-asawa raw ng matandang businessman si Amanda. Makalipas ang ilang buwan at ilang beses namin na pagsubok na magkaanak, ibinigay na rin ng Panginoon ang hiling namin. Nabuntis ako kaya't sobrang ingat na ingat si Kevin sa akin. Hay! Hindi ko akalain na magkakaapo na ako. Excited na sambit ni Lola Kathleen. Mag-leave ka na muna sa trabaho mo, iho, nang maalagaan mo ng husto ang asawa mo. Alam mo naman kapag buntis, nagke-crave ng kung ano-ano. Naku! Excited na talaga ako. Huwag kayong tumigil hanggat hindi dumadami ang lahi ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang asawa ko. Ani Kevin sabay hawak sa kamay ko. Magiging daddy na ako. Oo nga, iho. Magiging daddy ka na. Hindi ako papayag na isa lang ang apo ko, ha? Ani Lola Kathleen. Dapat marami. Okay, Samantha? Sa makakaya ko po. Ani ko. Kaya mo yan. Bata ka pa naman eh. Ani Lola sa akin sabay ngisi. Mas maganda kung kada isang taon, buntis ka para makarami kayo. Naku, Ma'am Kathleen, hindi naman po yata yan maganda na taon-taon buntis si Ma'am Samantha. Singit ni Kim sabay lapag sa merienda sa lamesa. Baka humalo siyang. Naku Kim, ang bata pa nila kaya't masarap ang gumawa ng bata. Kung malandi lang ang asawa ko noon nagpaanak na ako sa kanya ng marami. Nang umalis na si Lola Kathleen ay magkahawak kamay kaming naglakad ni Kevin sa aming bakuran. Napangiti ako nang makita ko ang mga itinanim kong mga bulaklak. Asawa ko, tingnan mo ang mga bulaklak ko. Ani ko sabay turo. Malulusog sila. Ang ganda no? Rosas. Sambit ni Kevin sabay tingin sa akin. Gusto mo ba na Rose ang ipangalan sa magiging anak natin? Rose? Maganda yun ah. Kapag babae, Bella Rose. Ani ko sabay haplos sa tiyan ko. Kapag lalaki naman, Belo Roche. Magandang ideya, di ba? Tiningnan ko siya. Kita ko na pumungay ang kanyang mata. Magandang ideya yun, Samantha. Hinaplos niya ang mukha ko bago bumaba ang tingin sa tiyan ko na maliit pa lang ang umbok. Maganda ang pangalan. Babae man o lalaki, mamahalin ko kayo taalagaan. Ani Kevin at napangiti ako nang yumuko siya upang halikan ang umbok ng tiyan ko. Dahil lang sa isang singsing, nagbago ang lahat. Hindi ka panipaniwala, no? Parang imposible sa totoo lang. Pero dahil sa singsing na nasa daliri ko ngayon, nagbago ang buhay ko't nahanap ang lalaki na para sa akin. Isa lang naman akong basurera noon na pangarap lang na makaahon sa buhay. Pero grabe, sobrang ibinigay sa akin. Binigyan din ako ng happy ending kasamang lalaking mahal ko at ang magiging anak namin. Wakas!